Isang lalaki ang palihim na nagtangkang pumasok sa ipinagbabawal na isla para iligtas ang mga nakatira roon. Ngunit hindi na siya nakabalik at walang naging babala mula sa isla. Hindi lahat ng isla ay tropikal na paraiso. Ang iba'y bawal puntahan, hindi matatag o parang hindi dapat umiral. At simula pa lang yan. Hintayin mong makita ang bilang 3, bilang 11 at bilang 47, pero magsisimula tayo sa bilang 50. Maiisip mo bang pag-awayan ang batong kasing laki lang ng maliit na gusali? Yan ang Rockall, 56 na talampakang bato sa Atlantic. Walang pwedeng tumira. Pero gusto pa rin ng lahat dahil ang karagatan sa paligid ay pwedeng mga hulugan ng karapatan sa pangingisda, langis at $1,000,000. At kung iniisip mong mababaw ito, ang susunod na isla ay nagpasimula ng mas katawa-tawang pangyayari. Numero 49. Noong 2005 isla na walang nagmamay-ari ang natuklasan sa UK. Nasa gitna lang ito ng isang lawalawaan. Nagtanim ng mga watawat ang isang lokal na guro at idineklara ang Grand Duchy ng Lagoan. May dumating pang isang lalaki, nagtayo ng karibal na bansa at nagkunwaring nagdigmaan sila. Pero wala pa rin yan kumpara sa nangyayari kapag totoong mga tao ang na-stranded sa isang lugar na walang paraan para makalabas. Numero 48. Noong 1944 binumba ng Amerikanong eroplano ang mga barkong Hapones malapit sa Anatahan. 31 nakaligtas ang lumangoy sa isla para mabuhay. May masisilungan sila, mga niyog, supply, pero iisa lang ang babae. Sumunod ang mga tao ng paranoia, karahasan at misteryosong pagkamatay. Kahit sinabi ng tapos na ang digmaan, nagpatuloy pa rin silang namuhay hanggang 1951 pinamumunuan ang sarili nilang kaharian. Kung kaya ng tao gawing bangungot ang isla, abangan mo kung ano ang kayang gawin ng isla mag-isa. Bilang 47, sa baybayin ng Sao Paulo, naroon ang isla ng mga ahas. Dating konektado sa mainland, pero nahiwalay ng tumaas ang tubig dagat. Ngayon, tirahan ito ng libu-libong makamandag na golden lancehead na ahas. Pinipigilan ng hukbong dagat ng Brazil ang mga tao na lumapit dito. Sinasabing may ahas kada metro kwadrado. At walang gustong magpatunay na mali sila. Ang susunod ay isang isla na literal na gumagalaw, bilang 46. Ang Christmas Island ay puno ng kasiyahan, hanggang sa gumapang ang lupa. Taon-taon, nagiging pula ang isla dahil sa milyon-milyong alimangong nagmamartsa mula sa gubat papuntang dagat, kaya pansamantalang sinasara ang mga kalsada. Ang mga karatula ay para sa migrasyon ng pulang alimango at bawal ang sasakyan lampas dito. Mahigit 100 milyong pulang alimango ang naglalakbay taon-taon para maghanap ng kapareha at mangitlog. Sa susunod na isla, may lawa na mukhang ligtas pero delikado pag lumalim. Bilang 45, sa Ilmalc Island ng Palau, may isang lawa na puno ng gintong dikya na maaari mong langoyan dahil hindi sila nangangagat. Pero kapag lumalim ka pa, nagbabago ang buong lawa at nagiging mas madilim at mas mapanganib. Walang oxygen, puro nakalalasong hydrogen sulfide gas lang. Kung parang ibang planeta yon, paano naman ang isang isla na parang galing din doon? Bilang 44. Ang Socotra Island malapit sa Yemen ay parang ginawang mundong alien ng daigdig para sa katuwaan. Punong-puno ito ng mga punong parang UFO, kakaibang mga halaman at mga species na wala kahit saan pa sa mundo. Nagpadala ng tropa ang UAE noong 2018 dahil sa digmaang sibil ng Yemen. At mas nanganganib ngayon ang marupok na tirahan ng Socotra. Dumating na sa puntong ang lugar na ito ay baka hindi na kakaiba balang araw. Gusto mo ba ng islang mas cute ang mga mananakop? Malapit mo na itong makita. Bilang 43, may mahigit 14,000 isla ang Hapon, pero ang Okunoshima marahil ang pinakakakaiba. Walang permanenteng nakatira doon, kundi maraming kuneho na parang may-ari ng lugar. Gustong-gusto ito ng mga turista, pero masyadong naging dependent ang mga kuneho sa mga bisita, kaya nagkakaroon ng problema sa maling pagpapakain. At kung gusto mo ng ganitong mga malalimang pagtalakay sa mapa, siguraduhin pindutin mo ang subscribe button. Papasok na ako sa bahagi ng video kung saan pati ang Google Maps ay pinagpapawisan na. At kung kaya ng mga mabalahibong hayop na baguhin ang isang lugar, hintayin mong makita kung ano ang iniiwan ng mga ibon. Numero 42. Noong 1856 nagpasa ang Estados Unidos ng Guano Islands Act na nagsasabing pwedeng angkinin ang walang taong isla na may dumi ng ibon. At umiiral ito dahil napakahalaga ng guano bilang pataba at para sa paggawa ng pampasabog. Dahil dito, lumalabas pa rin ang mga panlabas na isla ng US
sa mga mapa at VPN menu na parang kakaibang tira ng dating pagkahumaling. Sige, pero hindi lahat ng kwento tungkol sa isla ay tungkol sa kita. Minsan, dagat lang ang nagiging marahas. Bilang 41, ang Isla ng Sable, 155 milya mula sa Nova Scotia, ay parang kurbadong bitag ng buhangin sa dagat. Dahil dito, mahigit 350 barko ang lumubog at naging kilalang iniiwasan ng mga mandaragat ang lugar na ito. Pero kung makakarating ka roon, matatagpuan mo ang mga seal at maiilap na kabayo na namumuhay ng milya-milya ang layo mula sa kahit saan. Hindi bababa sa 400 sa kanila ang nag-e-enjoy sa hangin na humahampas sa kanilang mga kiling. Ngayon, kunin ang pag-iisa na yan, alisin ang mga kabayo, idagdag ang guho ng Soviet at ibaba ang temperatura sa nakapangingilabot na antas. Numero 40. Matatagpuan ang isla ng Koyuchin sa hilaga ng Arctic Circle. Sobrang lamig na parang katapusan ng mundo. Nagtayo ng baryo ang mga Soviet dito, pero iniwan nila pagkatapos ng kanilang panahon kaya napabayaan at nabulok ang mga gusali. Ngayon, ginawang parang sariling Airbnb ng mga polar bear ang mga guho. Kakaiba ito, pero ang susunod ay delikado. Numero 39. Ang Hashima Island ay parang isang blok ng lungsod na inangat at inihulog sa dagat. Itinayo ito para sa pagmimina ng uling, puno ng apartment at pabrika. Sa loob ng ilang panahon, isa ito sa mga pinakamasikip na lugar sa mundo. Puno ng mga bilanggo mula Korea at China. Nang bumagsak ang industriya, lumikas ang lahat at naging nakakatakot at sirang isla na lang ito na napapaligiran ng tubig. Kung mukhang nakakatakot iyon, yung sumunod na isla, sinubukang maging bansa pero tuluyang nabura na parang walang nangyari. Numero 38. Noong dekada 70 isang real estate magnate mula Las Vegas ang nagtangkang magtatag ng sariling bansa sa Minerva Reefs sa Pasipiko. Pinuno ng barge ang reef, itinaas ang watawat at isinilang ang tax-free Republika ng Minerva pero hindi ito tumagal. Dumating ang Tonga, inangkin ang teritoryo at agad na gumuho ang buong pangarap. At kung iyon ay isang nabigong rebelyon, ang sumunod ay ginawa bilang biro sa live TV numero 37. Noong 1982 sobrang nainis ang Key West sa Federal Roadblock kaya idineklara ng alkalde ang kalayaan mula sa Estados Unidos. Ang digmaan ay kinabibilangan ng isang lumang tinapay na pinukpok sa isang lalaki na nakauniforme ng Navy, kasunod ng agarang pagsuko at paghingi ng $1 bilyong bilang danyos. Bahagi na ito ng kanilang kultura at taon-taon pa ring ipinagdiriwang ng Conch Republic ang kanilang kalayaan. Kung mahilig ka sa kunwaring bansa, parang kaharian ng isang tao ang susunod. May Stonehenge na numero 36. Malapit sa New York sa Connecticut, ang North Dumpling Island ay may sariling misteryo. Sa isla ay may isang bahay, pantalan, at kakaibang bilog ng mga haliging bato na ginaya sa Stonehenge. Pag-aari ito ni Dean Kamen, tagapagtatag ng Segway, na tinuturing itong sariling maliit na bansa at ipinagmamalaki na carbon neutral ito. Kung iyon ay kakaiba, ang susunod na pag-aangkin ay bunga ng pagkakamali sa mga papeles. Numero 35. Sa baybayin ng Madeira, may gusaling mukhang kuta na nakatayo sa bato at tila mula pa sa panahon ng medieval. Isang guro sa sining ang bumili nito at inakala niyang ang lumang kasulatan ng bentahan ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Kinuha niya ito ng literal, kaya idineklara niya ang sarili bilang Prinsipe Renato II ng Pontinia. Bukas ang kuta sa bisita sa takdang oras. Pagpunta mo, malalaman mong bahay lang ito na may isang kwarto. Ang entry na ito ay bagay sa mga iwas tao, lalo na kung hindi ka pala kaibigan. Numero 34. Ang Elidayi ay isang maliit na isla malapit sa Iceland na kilala sa natatangi nitong tampok. Isang nag-iisang bahay sa berdeng burol. Dahil mukhang hiwalay, maraming naniniwala na ito'y bunker ng bilyonaryo o taguan kapag may zombie apocalypse. Ito ay lodge na may sauna, ginagamit ng lokal na grupo ng mga ngaso tuwing puffin season. Ang susunod na isla ay akma para sa hari. Numero 33. Ang Redonda ay isang maliit na isla sa Caribbean na may kwentong parang fairy tale at panloloko. Napansin ng manlalakbay na si Matthew Dowdeshiel ang disyertong isla at nagtanong kay Reyna Victoria kung pwede siyang maging hari. Sa kalaunan, naging totoo ang titulo at naipasa pa ito. Sa pagdaan ng panahon, naibenta, naipalit, nadoble at naipamahagi ang mga ito, kaya hindi na alam kung sino ang tunay na hari ngayon. Itinayo ang susunod na isla sa isang gabi para lang labagin ang batas. Numero 32. Noong 2018 tinangkang ipagbawal ng Coromandel, New Zealand ang alak tuwing bisperas ng bagong taon.
Isang grupo ng lokal ang nagtayo ng islang buhangin sa low tide, nagtanim ng watawat at sinabing umiinom sila sa internasyonal na tubig. Dumating din ang mga pulis at karamihan natuwa. May nagsabing sasama sana siya kung alam ang oras. Sapat na siguro yon sa mga kakaiba. Sadyang kakaiba ang mga isla. Numero 31. Sa simula ng 2023, may kakaibang nangyari sa dagat Caspian. Biglang lumitaw ang isang isla mula sa tubig. Nahuli ito ng satellite at nalamang konektado sa mud volcano ng Azerbaijan. Ngunit hindi ito nagtatagal. Pagdating ng Pasko 2024, nawala na ito. Bumisita tayo sa isang isla na nagiging pulang karpet ng mga crustacean. Patay na industrial na lungsod sa dagat. Bansang biro na naging totoong kultura. At isla na lumitaw at naglaho. Mas lalo pang naging kakaiba ang mga sumunod na kwento bilang 30. Ang Tristan da Cunha ay isa sa pinakaliblib na tinitirhang bulkanikong isla sa mundo. Matatagpuan sa gitna ng Atlantiko, sa pagitan ng Timog Amerika at Aprika. Noong 1961, nagkaroon ng pagyanig at bitak, kaya tumakas ang buong populasyon nang magising ang bulkan. Pagkalipas ng isang taon, marami pa rin ang bumalik. Pinili ang pag-iisa, tunaw na magma, at panganib kaysa iwanan ang kanilang tahanan. Ngayon, pumunta naman tayo sa isang isla na may nakakatakot na pangalan, bilang 29. Ang Deception Island ay matatagpuan malapit sa Antarctica, Hughes Horseshoe. At hindi iyon aksidente. Hindi ka naglalayag papasok sa karaniwang daungan, kundi sa binahang bunganga ng aktibong bulkan, isang bundok na ang tuktok ay sumabog 10,000 taon na ang nakalipas. At hindi lang iyon ang pagkakataon na nagpasya ang kalikasan na magdisenyo muli. Bilang 28, noong 2017, lumitaw ang bagong isla na Shelly Island sa Cape Point, North Carolina. May mga nag-angkin pa sa 500 talampakang sandbank na ito. Pagkatapos, winasak ng bagyo at hurricane ang karamihan nito. At sa loob ng isang taon, nawala ito at naging bahagi ulit ng baybayin. Isa pang isla ang muling nawala sa parehong paraan, pero mas matindi pa ang nangyari dito, bilang 26. Noong 1975, nabuo ang bagong isla ng Tonga mula sa bulkang nasa ilalim ng dagat na Lataiki. Ilang taon din itong nanatiling tahimik bilang bahagi ng lupa mula sa dagat. Pagkatapos, noong 2019 nawala ito. Kalaunan, muling lumitaw ito, 400 talampakan sa kanluran at mas malaki pa kaysa dati. At dahil doon, lumaki ang sukat ng Tonga. Hindi lahat ng isla ay nagbabago dahil sa paggalaw ng mundo. Minsan, tao rin ang dahilan. 26. Ang New Guinea ay mukhang isang isla, pero may tuwid na linyang naghahati rito sa dalawa. Hindi likas ang linyang iyon. Bakas ito mula sa dalawang imperyong nagtalo, sa pag-aari at kalaunan, ay iniwan na lang. Isa ito sa pinakakakaibang hati sa mundo na tila maayos ang mga mapa. Pero ang totoo, hindi namamatay ang gawi ng imperyo. Lumilipat lang ito sa susunod na imperyo. Hindi lang sa New Guinea nangyari na ang guhit sa mapa ay naging totoong fault line. Bilang 25, pinaghahati ng Dominican Republic at Haiti ang Hispaniola na may mahigpit na bantay sa kanilang hangganan. Malalim ang kasaysayan nito mula pa noong 1677 at hinubog ito ng kolonisasyon sa pilitang paggawa at dalawang magkaibang sistema. Lumaban ang Haiti para sa kalayaan matapos ang malaking pag-aalsa noong 1700 at 71 pero hindi naayos ang kanilang pagkakahiwalay. Ngayon, mas maunlad ang Dominican Republic kaysa Haiti at mahigpit ang hangganan nila. Sa ibang isla, may dalawang bansang magkasama pero parang minadali lang ang hangganan. Bilang 24, ang Marquette ay isang maliit na isla sa Baltic Sea na may hangganang parang iginuhit ng isang bata habang may lindol. Ang zigzag na hugis na ito ay dahil sa isang parola. Nais ng Finland magtayo, ngunit ayaw ng Sweden mawala ng lupa. Isa ito sa mga pinakakakaibang hangganan sa mundo at halos umiiral lang ito para sa isang gusali. Numero 23. Ang Kovarken Archipelago sa Finland ay palaki ng palaki habang maraming lugar ay nababahala sa pagtaas ng tubig. Ito ay dahil patuloy pang bumabangon ang lupa mula sa panahon ng yelo, tumataas ng 0.4 na milya kwadrado kada taon. Sa bilis na ito, maaaring magkaroon talaga ng tulay na lupa sa pagitan ng mga isla at Sweden sa loob ng mga 2,500 taon. Kung gusto mo ng lugar na inaakalang mawawala, ang susunod na bansa ay para sa iyo.
22. Kilala ang Tuvalu sa pagiging napakababa ng lupa, kaya maraming tao ang umaalis habang nilululo ng dagat ang kanilang lupain. Pero ipinapakita ng mga larawan mula sa satellite ang isang bagay na hindi inaasahan. Ang ilang bahagi ng Tuvalu ay lumaki ng 180 acres habang lumalawak ang mga bahura at naiipon ang mga latak na lumilikha ng bagong lupa na maaari pang tirhan. Pero hindi lahat ng isla ay lumalaki. Ang ilan sa kanila ay tuluyang nawawala, bilang 21. Noong 1774 nakita ni Kapitan James Cook ang Sandy Island malapit sa New Caledonia. Sa loob ng maraming henerasyon, lumitaw ito sa mga mapa hanggang sa tuluyang pinuntahan ng mga modernong manlalakbay para tingnan. Pagdating nila, nakita nilang malalim at bukas ang tubig. Walang isla, bahura o umbok. Ngunit sa hindi malamang dahilan, lumalabas pa rin ang Sandy Island sa Google Maps hanggang Nobyembre 2012. Nagkamali si Cook at peke lang ang ibang isla. Numero 20. Narinig mo na ba ang mga isla ng Royal, Pontchartrain, Mauripa at St. Anne sa Lake Superior? Noong 1720 may Pranses na manlalakbay na naglagay ng marka ng mga islang ito sa mapa, kaya't naging tulong sa pagtukoy ng teritoryo ng US at Britain. Ngunit kalaunan na lamang hindi pala talaga umiiral ang mga isla. Ang susunod ay totoo, ngunit nawala na rin ito. Bilang 19 ang Billingsgate Island malapit sa Cape Cod ay dating may aktibong komunidad ng mangingisda. Unti-unting winasak ng bagyo at paggalaw ng buhangin ang lugar, kaya lumikas ang huling residente noong 1912. Ang isla ay umiiral pa rin sa mga pira-pirasong bahagi, ngunit ito ay sobrang lumiit at naging hindi kilala, kaya halos hindi na ito makita sa mga makabagong mapa. Pagdating sa kakulangan ng mga mapa, ang susunod na grupo ng isla ay may malalaking bahagi na tila nawawala sa internet. 18. Matagal nang parang may sama ng loob si Google sa Faroe Islands. Kahit may mga nakatira roon, may mga parte na malabo o nakablur, na tila may tinatagong sikreto. Binayaran ang mga lokal para imapa ang lugar nila, pero noong 2018, hindi pa rin tapos. Baka kailangan lang dagdagan ni Google ang bayad. May mga lugar na kusang nawawala, hindi dahil sa higanting tech, kundi sarili nilang gawa. 17. Ang Jarada Islands malapit sa Bahrain ay mukhang tropikal na sandbar sa asul na tubig, ngunit depende sa taas ng tubig, maaari silang maging paraiso o maglaho. Maaaring handa kang mag-relax, pero puro karagatan lang ang aabutan mo. Dapat naroon ang isla, sobrang liblib na akala mo ligtas sa lahat hanggang sa hindi na. 16. Ang Perlamutrovi Island ay isang liblib na isla sa Arctic na matagal nang nasa mga mapa na parang permanente na. Noong 2017 bigla itong nawala at nilamon ng nagyayelong tubig. Mabuti na lang, walang nakatira doon, pero iba ang nangyari sa ibang bigla ang pagkawala. 15. May maliit na bahagi ng Sierra Leone na tinatawag na Nyangay, pero hindi ito palaging maliit. Noong 2013 buhay na buhay ito, partihan ng kabataan, pahingahan ng matatanda, at may tinatayong paaralan. Pagkatapos, kinain ng dagat ang malalaking bahagi nito, kaya lumiit at naging wasak ang lupa. Ngayon, halos wala na ito at paubos na ang oras ng mga natira roon. 14. Dati, mayroong isang baryo na tinatawag na Tebonganako sa Kiribati. Ngayon, isa na lang itong simbahan na nasa gitna ng dagat. Nagtayo sila ng seawall para protektahan ang baryo. Pero hindi ito sapat. Ang gusali ay parang monumento ng pagbabago ng klima at ang mga residente malapit dito ay nanganganib pa rin. Kung mabigat iyon, ang mga susunod na isla ay nagpapakita ng laki ng problemang ito. 13. May higit 330 isla ang Fiji at milyong-milyon ang itinuturing itong pinapangarap na bakasyunan. Pero sa ilang lugar, unti-unting umaatras ang mga baybayin taon-taon, kinakain ang mga baryo at bayan. Ang mga bansang tulad ng Tuvalu ay tinitingnan ang Fiji bilang huling pag-asa, isang nakakatakot na ideya. Ngayon, maaaring mawala na ang planong iyon. Mula sa mga isla na kinukuha ng karagatan, pumunta naman tayo sa isang isla na sadyang nanatili sa nakaraan. Bilang 12, ang Niihau ay isa sa mga isla ng Hawaii na hindi pwedeng bisitahin para sa beach vacation dahil pribado ito at mahigpit na binabantayan. Pag-aari na ng pamilya Robinson ang isla mula noong 1800 at limitado ang pagpasok para mapanatili ang natatanging pamumuhay dito. Namumuhay ang mga residente sa ilalim ng mahigpit na patakaran. Bawal uminom, mahabang buhok o balbas,
At kapag umalis ng matagal, hindi ka na makakabalik. Kung ang Niihau ay isinara para maprotektahan ang pamumuhay, ang kasunod na isla ay isinara dahil sa mas madilim na dahilan. Bilang 11, ang Poveglia, malapit sa Venice, ay mukhang tahimik mula sa malayo pero dating ginawang quarantine area para sa may salot. Mahigit 100,000 ang namatay dito. Kalaunan, naging tirahan ito ng may sakit sa pag-iisip bago tuluyang isinara, iniwan ang mga nabubulok na gusali at isang reputasyong hindi namamatay. Isang malayong isla ng bulkan na nilisan ng mga tao pero kalaunay binalikan din. Isang pantalang hugis horseshoe mula sa binahang bunganga ng bulkan. Isang sand island na lumitaw at nawala sa dagat at isang ghost island na naglaho na parang di umiral. Ngayon, nasa top 10 na tayo kung saan ang mga isla ay tila imposibleng mangyari. Numero 10. Di mo aakalain na may abandonadong isla sa gitna ng New York City, pero nandito ito sa East River, North. Dating tirahan ng mga may tuberculosis ang Brother Island at kalaunan dinala rito ng mga autoridad ang mga adik na tinatakwil ng lipunan. 4 lang ang bumibisita rito taon-taon at iyon ay mahigpit para lang sa siyentipikong pananaliksik mula sa islang bawal tapakan ng iba. Itinayo ito para sa kabaligtarang uri ng bisita. Bilang 9, ang Little Halls Pond Key ay may 45 acres ng paraiso at lubos na karangyaan at 60 milya lang mula sa Bahamas. Mukhang perpekto ito at totoo naman kung isa ka sa iilang tao sa mundo na pwedeng makatapak dito. Ang isla ay pagmamay-ari ng aktor na si Johnny Depp. Sa dami ng gintong dalampasigan at pribadong mansyon, perpekto itong lugar para maglaro ng Pirates of the Caribbean sa totoong buhay. Mula sa paraiso ng mga sikat, pumunta naman tayo sa isang pagbili ng isla na may ibang layunin. Numero 8, si Ted Turner. Isang media magnate ang may-ari ng St. Philip's Island, isang 4,700 acre na lupain sa South Carolina. Imbes gawing resort, ginawa niya itong conservation project. Kalaunan, ibinenta ito sa estado at ginawang protektadong lupa parang isang islang naligtas ng pera. Kung ang St. Philip's ay ang nangyayari kapag nagdudulot ng kabutihan ang pera, ang susunod naman ay ang nangyayari kapag ang pera ay nagiging dahilan ng pag-iisa. Numero 7, ang Fisher Island, malapit sa Miami, ay parang ibang planeta. Tahanan ito ng mga sikat at mga hindi kilala na siyang nagpapatakbo ng mundo. Ang panimulang bahay dito ay nagkakahalaga ng 2 milyon, kasama na ang access sa malalim na marina para sa 250 talampakang yate. Hindi mo mararating ang isla kung wala kang bangka. Kung tingin mo, hindi mo kaya ang Fisher Island, pwede naman ang susunod. Numero 6. Ang James Island sa British Columbia ay mukhang tahimik na lugar hanggang sa mapagtanto mong hindi ka basta-basta makakapunta roon. Isa itong pribadong club na may golf course na dinisenyo mismo ni Jack Nicklaus. May sariling daungan at airstrip. Ang pagpasok dito ay nangangailangan ng mataas na membership fee at mahigpit na screening. Matapos ang karangyaan at higpit ng pagbabantay, pumunta tayo sa kakaibang lugar na may ibang listahan ng bisita. Numero 5. Ang isla ng Big Major Key sa Bahamas ay may isa sa mga pinakanatatanging dalampasigan sa buong mundo. Pero hindi ang puting buhangin ang umaakit sa mga turista, kundi ang mga ligaw na baboy. Sasabay silang lumangoy at makipaglaro sa'yo, pero mag-ingat ka. Sabi ng ilang bisita, kakagatin ka agad ng baboy kapag nainis sila at kung akala mong di mo mahuhulaan ang mga lumalangoy na baboy, hintayin mong makita ang kaya ng 2 bansa. Sa ika-4 na maliit na isla, nakakita tayo ng kakaibang hangganan. Pero kakaiba talaga ang Pheasant Island. Matatagpuan ito sa pagitan ng Pransya at Espanya, 2 bansang daan-daang taon nang nagtatalo sa hangganan kaya nagkasundo sila. Espanya ang namamahala mula ika-1 ng Pebrero hanggang ika-31 ng Hulyo, tapos Pransya naman sa susunod na 6 na buwan. Sa kabila ng mga digmaan sa Europa, tuloy pa rin ang pagpapalitan nila ng pamamahala. Ngayon, pupunta tayo mula sa hangganang pinagpapalitan ng tao patungo sa isang isla na bawal galawin. Pangatlo, ang North Sentinel Island ay isa sa mga huling tunay na lugar na hindi pa nagagalaw sa mundo at hindi ka pinapayagang lumapit dito ng kahit 5.5 milya. Sinubukan pa ring puntahan ni John Allen Chau ang tribo. Umaasang mapalapit sila sa pananampalataya kahit namumuhay pa sila na parang panahon ng bato. Napatay siya at hindi iyon ang unang beses na sinalubong ng karahasan ang mga dayuhan. Pero hindi lang para sa kaligtasan ang pagbabawal. Pagkatapos ng 10,000 taon ng pagkakahiwalay, kahit simpleng sipon mo ay pwedeng nakamamatay sa kanila.
Pagkatapos ng ganoong klaseng tunay na panganib, ang susunod na isla ay nakakatakot sa ibang dahilan. Numero 2. Isla de las Muñecas o Isla ng mga Manika ay matatagpuan sa timog ng lungsod ng Mexico sa mga kanal ng Xochimilco. Inialay ito ng mga lokal sa batang babaeng nalunod sa misteryosong paraan. Nagsabit sila ng daan-daang manika na nakakabahala sa araw at nakakatakot sa gabi. Sabi nila, minumulto sila ng kanyang espiritu. Malamang alamat lang ito, pero ayaw mong ikaw ang makasubok. Mas kakaiba ang susunod na isla at mas mataas ang panganib. Una, narinig mo na ba ang Isla Bermeja? Naitala ito sa baybayin ng Mexico at kinilala sa buong mundo. Pagkatapos, bigla itong nawala at nagpadala ang Mexico ng grupo para hanapin ito noong 1,000. 977. Kung wala ang Bermeja, nawalan sila ng malaking karapatan sa langis ayon sa batas pandagat. Pero nang maghanap sila, wala silang nakita kahit bahura sa ilalim ng dagat, parang hindi talaga nag-exist ang isla. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong content, paki-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat, magkita tayo ulit sa Mapak.